Tayo po'y tumayo. Ayan. Ngitian po natin. Ngitian po natin at kamayan ang ating mga katabi. Ayan. Ngayong umaga po, sama-sama tayo magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Amen. Tayo po'y sasayaw, kakanta para sa Kanya. Hallelujah. Sama-sama kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Purihin natin si Jesus. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak.
We celebrate your goodness, Panginoon. Tunay niyang napakabuti mo sa aming buhay. Yes, Lord Jesus. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama.
katapatan, iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa pag-guide sa amin, Panginoon. Thank you for reigning over our lives, Panginoon. Thank you for reigning my life, ang buhay ng aming mga pamilya, at lalo na po itong aming bahay, sambahan, Panginoon. Kami ay narito upang katagpuin ka namin ngayong umaga, Panginoon. Reveal your presence, reveal your message to us this morning, Panginoon. Lukubin niyo po kami ng inyong presensya. Wala kaming ibang itataas kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah, Jesus. Let's worship the name of the Lord. Itaas natin ang kanyang pangalan. Itataas kita. Itataas kita sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa puso ko. Itataas
mensahe sa umagang ito. Pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit, sa aming kalagitnaan. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hinihilingan po natin ang lahat tumayo para po sa ating scripture reading. Pangungunahan po tayo ni Sister Anna May. Ang magandang balita, dala ng anghel. Makikita po natin o mababasa po natin sa Lucas chapter 2 verse 8 to 14. Sabay-sabay po tayo. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalagitnaan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So karaniwan pong binabasa ang scriptures na to during Christmas season. Tama? Yan. So yan po ay tinutunghayan natin sapagkat gusto nating maalaala manariwa sa ating mga isipan ang kwento kung paano ipinanganak ang tagapagligtas. And so, konting review lang po sa ating nabasa na ang nagdala po ng magandang balita ay isang anghel. Ang sinugo po ng Diyos para magbalita ng magandang balita ng kaligtasan ay isang anghel. At sabi po dito sa ating nabasa, matapos na ibalita ng anghel, ang sabi po, isang balita, magandang balita, na magdadala ng kagalakan sa lahat ng uri ng tao. Okay? At atin pong nakita na pagkatapos po magbalita ang anghel, sumunod po ay maraming anghel at sila'y nag-awitan. Isang anghel na tagapagsalita at maraming anghel para po maging saksi at para po magpuri sa Diyos. Amen? So, ang tanong natin, bakit sa mga anghel ay sa mga shepherds dinala ang unang magandang balita? Nais tanong na ba natin yan, mga kapatid? Alam ba natin anong kapanahunan ni Jesus
nung kapanganakan ni Jesus, ang mga shepherds noong araw ay mga tinatawag na social outcast. Kasi sila po yung mga taong laging nakatira, natutulog, halos doon na sila nakatira sa fields, na kung saan nag-aalaga sila ng mga tupa. Napakahalaga po ng tupa sa bansang Israel, sapagkat ang tupa po, bukod sa pagkain nila yun din po ang inu-offer nila sa kanilang temple. Okay? At ito po mga shepherds na ito, sila po ay may mga amo. Hindi sila kadalasan, ang tupang inaalagaan nila ay pag-aari ng mayayamang tao. Kaya yung mga shepherds, may mga amo sila. Sino po dito ang walang amo? Sa trabaho. Sino sa inyo ang may amo? Gusto ko makita. Sino may mga amo? Madali ba o mahirap ang may amo? Mahirap kasi may nagbibigay sa iyo ng direksyon, expectations, at minomonitor ka. Ganun pag may amo. Sino dito yung may trabaho walang amo? Si Arnie yata walang amo. Kasi, ano yung extremes niyan o ang hirap niyan? Pag may amo ka, stress ka, no? Nakaka-stress ba may amo? Yes. Nakaka-stress. Pero pag wala ka namang amo, ano naman ang danger? Magiging tamad ka. Kasi wala kang boss eh. Diba? So, mahirap may amo, lalong mas mahirap yata pag walang amo. Kasi magpapabaya ka. Anyway, hindi ko naman kailangan, di ba? So, ito pong mga shepherds na to, laging sila on the go. Mabuti nga nung panahon, walang mga cellphone, Kasi pag may amo ka, lagi kang ifa-follow up sa cellphone. O ano na ang natapos mo, yung project pa natin, kailan natin ila-launch. Laging may monitoring, laging may follow-up. Mahirap po magkaroon ng amo sa buhay. At itong mga shepherds, isa sa mahirap sa kanila ay dahil may mga amo sila. Na kailangan nila laging i-please. Dapat bilang na bilang yung kanilang mga tupa. Pag may namatay dyan, sagot nila yan. Sila ang mapapagalitan. So ito pong mga shepherds, wala silang time para magsimba. Hindi sila maka-attend sa synagogue. Bakit? Kasi mabaho sila eh. Maaamoy sila ng dahil sila ay parang hindi sila ganun kahalaga sa lipunan. Mahalaga lang sila dahil sa serbisyo na binibigay nila at sa sweldo na tinatanggap nila. Sila po yung mga itinuturing na mga mahihirap noong unang panahon. Sila yung mga indigents, no? Tayo naman ang indigents ngayon, kahit maraming pera, ilalagay lang sa barangay, indigent, para makatanggap ng ayuda. Pero nung panahon talaga, pag mahirap, na po. So, ganun pa man, itong anghel, ang magandang balita ay dinala po sa mga shepherds una sa lahat. Mahalaga po ang mga shepherds, no po, sapagkat sa kanila po, sa mga taong kagaya nila, ibinahagi o in-announce, prinoclaim ang napakagandang balita ng kaligtasan. And so sa araw na ito, atin pong tutunghayan the proclamation, the confession, and the declaration of the Lordship of Christ, of Jesus Christ. Sino ang nag-proclaim, sino nag-confess, at sino ang nag-declare ng Lordship ni Jesus Christ. Tingnan po natin kung saan tayo doon. Ano tayo? Okay? So, welcome po. Ayan, si Mami Remy at saka si Jen. Andiyan na sila. Praise God. So, tingnan po natin mga kapatid, at tutunghayan po natin ang 3 different translations ng Luke chapter 2, verse 11. Sa King James Version po,
Basahin po natin. For unto you is born. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Sa Jewish, complete Jewish Bible naman po, this very day, in the town of David, there was born for you a deliverer, who is the Messiah, the Lord. Okay? And of course, sa magandang balita, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 3 different translations or versions announcing the birth of the most important person in human history. Po? So, iprinoclaim po sa verse na ito kung sino at kung bakit si Jesucristo ipinanganak. Okay? At nais natin i-emphasize that the agent of this proclamation is an angel. Ang isinugo po ng Diyos ay isang tunay na anghel. Bakit po tunay na anghel? Kasi ang anghel pong ito ay nakatira sa langit, bumaba sa lupa. Hindi lang siya nag-iisang anghel. Marami ang kasama niya. Thousands of angels ang kasama ng angel na ito. At ang kanilang announcement, ang kanilang dalang balita ay ipinanganak ang tagapagligtas, ang tagapagpalaya, ang Misaya, ang ipinangakong Misaya, ipinangakong hari, at ang tanging Panginoon. Okay? Mga kapatid, maaring may mag-share sa atin, ganito, ang sugo ng Diyos. Kapag ang sugo ng Diyos na pinapakilala sa inyo ay ipinanganak sa Pilipinas, or sa Davao, or kahit pa ipinanganak sa saan mang dako ng daigdig. Basta hindi siya nanggaling sa langit, no? Hindi po yung tunay na sugo ng Diyos. Maliwanag ba, mga kapatid? Sapagkat may mga nangangaral po na ang tanging sugo ng Diyos ay si ganito. Pag sinabi kasing sugo, pakinggan mo kasi authority yan. Okay? So mga kapatid, titingnan po natin ang sugo na ito. Okay? Ang tawag po natin dito, the angelic proclamation. Ito po yung sugo ng Diyos, ang sinugo ng Diyos para magdala, para mag-proclaim ng kapanganakan ni Jesus ay si Angel. Hindi si Angel Dua, hindi si Angel Dua Galieto. Isa pong anghel. Okay? At ang kanyang balita, Jesus was born in the city of David. Remember the place, City of David, Hindi po sa Pilipinas ipinanganak. At lalong hindi sa Davao, okay? Kasi marami po ang mga ganito na dahil hindi nila alam ang sinasabi sa Biblia, kaya sila napapasama, nagiging kulto tuloy sila, okay? So mga kapatid, ito po yung bakit napakaganda ng balitang ito, sapagkat ang proclamation ng angel, Jesus was born in the city of David, and He is the Savior. Siya ang Savior, tagapagligtas, tagapag-deliverer, tagapagpalaya. Tagapagpalaya saan? Sa kasalanan, tagapagpalaya sa mga mapang-alipin, at mga mapang-aping personalidad sa buhay nila noong panahon. And I believe even today, Jesus is the Savior, right? Is He your Savior? Your Savior from sins? Savior from shame? Savior from Satan? Si Jesucristo lang po yan, mga kapatid. Walang iba. Okay? And of course, sabi dyan, Christ is the Messiah.
Pag sinabing Messiah, promised, anointed king. Si Jesus lang po ang Messiah. Wala pong iba-ibang Messiah, okay? At pag sinabing Jesus is the Lord, ang ibig sabihin po kasi ng Lord, Jehovah God who is with us. Siya yung Emmanuel God na kasama natin. Okay? So, kaya napakahalaga ng proclamation na ito kasi ito yung buod ng total, ng complete proclamation ng angel. Okay? So, bakit mahalaga ito sa mga Jewish shepherds? Sa mga Hudyo na mga pastol. As I have said earlier, ang mga Jews, sila po ay excluded from the society. Parang ang role lang nila sa buhay ay mag-alaga ng mga tupa, ng mga sheep, para pagkain. Kasi ang sheep ay clean animal. Yan yung pagkain ng mga Hudyo. Sila ay tagapag-alaga, ang mga shepherds. At hindi sila included sa worship life. Para bang sila, basta mag-alaga lang kayo dyan ng tupa. Kami na ang bahala dito. Okay? But, bakit sa mga shepherds binigay o dinala ang unang magandang balita? It is because it means the shepherds are included in the promised salvation. Amen? Maganda yun kasi hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo Jewish people, Gentiles tayo. Like the shepherds, excluded po tayo. Pero ito ang katotohanan, we are included in the promised salvation. Jesus Christ is also our Savior. Amen? Pangalawa, ang mga shepherds, palibhasa sila ay mga nasa laylayan ng lipunan, parang sanay na sila sa magulong buhay, sanay na sila sa mahirap na buhay. But then, the proclamation of the angels, it meant na ang promised peace, ang pangakong kapayapaan ay para rin po sa kanila. Amen? And that includes us. Kasama po tayo doon. And ang pangatlo pong inclusion, the promised presence of God is not only for the Jewish people or for the people who are in the higher society. Mga kapatid, ang promised presence of God is for us who are far and wide, no? Kasama po lahat ng tao sa daigdig. Amen? Dati po, parang pag Filipino ka, parang kawawa, parang nakakahiya. Hindi po natin dapat ikahiya kahit man Filipino tayo because we are included in the promised presence of God. Amen? Pantay-pantay po ang posisyon natin sa harapan ng Diyos. Amen? So, wag natin i-down yung mga sarili natin. Wag natin titignan na baka second-class citizens lang tayo. In fact, ang mga Jewish people, hindi lahat sila kumikilala na kay Kristo. No? Sapagkat sa kanila inalay ang salvation na ito. Una sa kanila pinahayag, pero ni-reject nila. And because of that, ito ay inalay ng Diyos o binalita ng Diyos sa mga Gentiles na kagaya natin. Amen? We are blessed. Okay? So again, kung tayo man in one way or another are like shepherds, mahirap man ang ating pamumuhay, mababa man ang kalagayan natin sa buhay, may mga struggles man tayo, may mga kahirapan man tayo, one thing is sure. The proclaimed salvation, ito po'y para sa atin din. Kasama tayo dito. The promised
salvation is for us, the promised peace and the promised presence of God is for all of us. Amen? So are you in? Kasama ba tayong lahat? Yes, we must be rejoicing. Hallelujah. Christ the Lord. Remember, imagine that, no? Because we're actually giving emphasis on the Lordship of Christ this Sunday. Ito rin yung ating discussion at pag-aaralan sa ating square groups. So, si Jesus Christ is not only the Savior that we always preach or present to people. We have to present Jesus as the Christ the Lord, the Messiah, the anointed King, King of kings and Lord of lords, and of course, He is the God who is with us. Amen? So that is the angelic proclamation of the Lordship of Christ. Tingnan naman po natin ang the Apostles' confession of the Lordship of Christ. Okay? So, sino po? Pag sinabing confession, sa Tagalog, kumpisala, no? Pero, hindi lang yung confession is not only confession of sin, it can also be a confession of truth and faith. Ito po'y pagpapahayag ng katotohanang pinapaniwalaan mo o ng pananampalatayang pinanghahawakan mo. Amen? Of course, si Simon Peter po ay tinanong ni Jesus, Simon, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Okay? So, of course, sinabi ni Peter, ito ang sabi ng mga tao, ikaw si ganito, ikaw si ganyan. Pero si Jesus, hindi siya interesado sa kung sino si Jesus according to what people are saying. Ano po ang tanong ni Jesus? Peter, who do you say that I am? Sino ako para sa iyo? Ano ako sa pagkakakilala mo? Ano po ang naging sagot ni Peter? Simon Peter answered Jesus and said, you are the Messiah, the Son of the living God. So ito yung personal confession ni Peter. Alam niyo mga kapatid, sometimes we quote, sabi ni ganito, sabi ni Kuya, yung laging pinapanood natin, di ba? Sabi ni ganito, kino-quote natin yung ibang tao o yung mga preachers, no po? Pero hindi natin ma-quote yung sinasabi ni Jesus. And lalo na, hindi natin masabi, sino ba talaga si Jesus sa akin? Ang mahalaga kapatid is what is your confession of Jesus. Sino si Jesus sa'yo? Because para kay Peter, sabi niya, you are the Messiah. Alam niyo po, ang mga Jewish people, hinihintay nila ang Messiah. Matagal na nilang hinihintay ang Messiah, ang promised Savior ng Diyos. From the time na nagkasala si Adan at saka si Eva, may pangako ang Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas. At hinintay po yan ng maraming generations. At nang ito na si Jesus, si Peter mismo was one of those who was waiting for the coming of the Messiah, the promised deliverer of Israel. At si Peter mismo ang nagsabi, Lord, you are the Messiah. Ikaw ang pangakong tagapagligtas. Ikaw ang tunay na anak ng Diyos. And more than anything, mga kapatid, that is what Jesus wants to hear from us. Sino siya sa'yo? Sino siya sa'yo? Sino siya? Ano ang confession mo? Ano ang pinapahayag ng puso mo
Sino ba si Jesucristo sa'yo? Hindi yung sabi ni Pastora, sabi ni Pastor, sabi ni Pastor Ed, sabi ni ganito, sabi ni ganito. Alam niyo mga kapatid, even if you can quote si Jeremiah, David Jeremiah, or yung mga popular, si Billy Graham, yung mga popular preachers sa YouTube, minsan yung pa yung ini-effort natin na i-memorize, di ba? Pero mga kapatid, to the Lord, it does not matter to Him. Ang nais ng Diyos, sino ba talaga siya sa'yo? Ano na ang na-encounter mo kay Jesus? Is He your own Messiah? O may hinihintay ka pang ibang Messiah? Is He your Lord? O may iba kang Lord? Kasi minsan, sinasabi natin, Jesus is my Lord, sa bibig natin, pero sa puso natin, iba ang Lord natin. So dapat the confession of our mouth and the reality of our heart dapat magkatugma. That is what matters to the Lord. The Apostles' Confession, makikita natin mga kapatid, na nung si Simon Peter, dineclare niya, Lord, you are my Messiah. You are the Son of the living God. At yun po, sabi ni Jesus kay Peter, mapalad ka, Pedro, sapagkat yan ay pinahayag sa iyo ng banal na Espiritu. Totoo po ang confession niya. That was his confession of faith. Yun po ang pananampalataya ni Peter. Okay? Marahil sa ilang araw at taon na si Jesus ay nakasama niya. Because as we know, Peter was one of the core disciples ni Jesus. Nakita niya ang katotohanan kung sino talaga si Jesucristo. Amen? But in the case of Thomas, si Thomas po, kilala natin si Thomas. Si Thomas po ay isa sa mga disciples na absent when Jesus appeared to His disciples after the resurrection. So, nung nagkita-kita ang mga disciples, nagkwentuhan sila, grabe si Jesus, siya ay nabuhay na magmuli at nakita ko ang kanyang mga sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran. Talagang nandoon pa. Resurrected Christ, si Jesus ay nabuhay na magmuli. Pero yung mga marks ng pako sa kanyang kamay at yung tusok ng, ang tawag doon, spear, sa kanyang tagiliran ay naruroon pa. Bakit kaya? No po? So bakit naruroon? Ba't hindi in-erase? No, sabi po ng isa naming teacher, hindi yun in-erase. Para pag nakita natin si Jesus face to face, maniniwala tayo na siya talaga ang nasugatan at namatay para sa iyong personal na kasalanan. Nandoon ang mark sa katawan ni Kristo, ang marka ng iyong kaligtasan. Amen? At ito pong si Tomas, sabi niya, palibasas, kaya tawag sa kanya ay Doubting Thomas. Kasi absent nga siya. Ito yung talaga, ang mga pala absent, sila po talaga yung madalas mapagduda. Mapagduda sila at mapag-imbento. Kasi nga, hindi nga nila nakita at narinig. So sabi ang challenge pa ni Thomas, maniniwala lang ako pag nakita ko at nahipo ko yung sugat ni Jesus sa kanyang tagiliran. At alam nyo si Jesus, pinagbigyan niya yung kagustuhan ni Thomas, no po? At nang nakita ni Thomas si Jesus, sabi niya, halika Tomas, hipuin mo ang aking sugat sa tagiliran. Ano po ang exclamation words ni Tomas? Ang sabi po ni Tomas, my Lord and my God. No? My Lord, nakita natin, my Lord, my God. Sabi po ng ibang sekta, nagulat lang daw po si Jesus.
si Tomas, nagulat lang si Tomas. Sabi, sino dito yung pag nagugulat? Oh, yun na may sumisigaw ng, ano? Diyos ko po. O, di ba yun minsan, pag na tayo nagugulat, may nang sa likod, ginula ka, ay, naku po, in Jesus' name, in Jesus' name. Minsan ganun tayo eh. No? Na nagulat, Sus Mariosep. Sino dito nagsusus Mariosep pa? Matagal ng Kristiyano. Pero pag nag-Sus Mariosep, ay ang lutong-lutong. Ano, ang Sus Mariosep, ibig sabihin niyan, Jesus, Maria, and Joseph. No? Pinag-combine yun. So, kung gusto mo ng tatlong pangalan, Sus Mariosep. So, pero mga kapatid, very clear na ang declaration or ang confession, ito po yung, si Tomas ay, ang kanyang sinabi na my Lord and my God was a confession of his doubt. Kasalanan yun para sa kanya kasi hindi siya naniwala. Sabi ni Jesus sa kanya, Tomas, mas mapalad ang mga taong hindi ako nakita pero nananampalataya. Tayo ba yon? Ikaw ba yon? Mapalad ka ba? Hindi mo man nakita si Jesus, hindi mo nakita ang kanyang sugat, pero nananampalataya ka. Na yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen? So, pero ang lesson din sa atin, huwag tayong laging absent para hindi tayo maging kagaya ni Tomas. So the apostles' confession is actually their admittance of truth or their confession of their own mistakes or faults. Personal po, ikaw, ako, tayong lahat, we have our own confessions kung sino si Jesus Christ. Amen? Ang mahalaga sa Panginoon, your own confession, ang sarili mong kapahayagan, at hindi yung ng kapitbahay mo o ng kapatid mo. The Lord wants to hear. Wala na pong napaka-sweet na marinig ni Jesus kung sino siya para sa iyo. Amen? So tingnan po natin naman ang kasunod. The disciples' declaration of faith. Ang mga disciples po, ito po yung declaration of who Jesus is as met personally by His disciples. Noon at ngayon. Pagkat mga disciples noong unang panahon at hanggang ngayon, may mga disciples ba si Jesus dito sa ating kalagitnaan? Yes, amen. Ito po sa John 4:42, ang sabi po dito, we know that this man really is the Savior of the world. Ito po'y testimony ng mga Samaritan believers. Matapos na marinig nila na si Jesus ay nangaral sa kanila, nagpakilala si Jesus sa kanila, na siya ang living water. Mga kapatid, nagpatotoo sila. Alam nila na si Jesus lamang ang tagapagligtas sa buong mundo. Sa 1 John 4:14, sabi po dito, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Ito po ay testimony ni John the Beloved kasama ang mga early Christians in Turkey. Alam ba natin na ang Turkey, which is basically predominantly Muslim country ngayon, but during the 1st century, nandoon po marami pong believers doon. Maraming disciples doon. Okay? And of course, in Philippians 2:9-11, si Paul, the apostle, was in prison during that time. At marami siyang mga naging disciples. Ang mga believers po, disciples po sa Philippi were facing persecution from the Roman government. Okay? Sapagat para sa mga Romans, ang Panginoon ay si Caesar. But for the believers in
Philippi who have recognized Jesus, who have accepted Jesus as their Lord, napatunayan nila that only Jesus Christ is Lord over Caesar. Po? So makikita po natin na ang deklarasyon nila, ang deklarasyon po ng mga believers, ng mga disciples sa Philippi na kumakaharap ng matinding pag-uusig sa mga Romans. Si Jesucristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas at Panginoon. And of course, in Romans 10:9, sabi po ng mga Jewish believers and disciples, salvation is not through the law, but only through Jesus Christ. At ang salvation na ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kasama ang mga Gentiles na kagaya natin. Para sa kanila, ito po, and even to this day, diba, ito yung ating ipinapangaral, that if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito po yung mga declarations ng mga disciples noong unang panahon. At up to this day, declaration din ito ng mga disciples during this time sa ating kapanahunan. Amen ba? And of course, sa Acts 4:12, ito po yung declaration ni Peter sa kanyang pananampalataya. Sa buong nasyon ng Israel, dineclare po ni Peter na si Jesus Christ lang po ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Most of the time, we preach Jesus as Savior. Mahalaga tanggapin mo si Kristo, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan para pag namatay ka, mapunta ka sa impyerno. That is not enough, mga kapatid, because the Lordship of Christ is very important. Ang isang Kristiyano na tumanggap lang ng kaligtasan, pero hindi tinanggap ang pagiging Panginoon ni Jesucristo, ay malaot madali, ay magbabackslide. Kasi walang amo sa kanyang buhay. Wala siyang boss, wala siyang Panginoon. Okay? Tingnan pa natin po ang ibang declaration, disciples' declaration of their commitment. Sa Philippians 1:21, mga kapatid, ang declaration, ito ay clear, spoken, or written statement of fact or possession. Mahalaga po ito sapagkat ito po ay deklarasyon ng katotohanan na pinapaniniwalaan ng mga tagasunod ni Kristo. Okay? Ito po yung deklarasyon ng personal pledge of commitment to follow and live for Christ. Hindi lang yung tumanggap lang, okay na. This is more than just pagtanggap. Ito din po ay pagtanggap kay Kristo at pag-aalay ng buhay kay Kristo. Okay? So for me to live is Christ and to die is gain. Ito'y deklarasyon ng isang totoong Kristiyano na ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay kapakinabangan. Okay? And of course, in John 6:68, si Jesus po ay maraming disciples na matapos makatanggap ng kaligtasan, tumalikod sa kanilang pananampalataya. Marami rin po, at ngayon sa kapanahunan po natin ngayon, marami pong mga Christians ang tumatalikod sa pananampalataya. Bakit? Nanlalamig, naboboring, at saka hindi nila kailangan ang Diyos. No, very dangerous po ang panahon natin ngayon. So, sabi nga, kaya minsan, yung mga may needs tayo, may mga unfulfilled needs and desires tayo, nananatili tayo
kay Kristo kasi kailangan natin siya. Pero delikado po pag dumating sa panahon na lahat ng pangangailangan natin, kahit hindi na natin hihingin, hindi na natin kailangan si Lord. Huwag sana mangyari yan sa ating mga buhay. Right? Kaya kung may mga struggles tayo, kung may mga pagsubok tayo sa buhay, that is fine. That is okay. Kasi po, nais lang ng Panginoon, mas lumalim ka pa sa pananampalataya. Amen? Kasi kailangan natin si Lord. Right? So, during that time, sabi ni Jesus sa mga disciples niya, o ayan, marami na ang umalis. Marami na ang tumalikod sa akin. Marami na ang bumalik sa dati nilang pamumuhay. Yung dati, hindi lang 12 disciples ang laging sumusunod kay Jesus. Alam natin ang discipleship style ni Jesus, pupunta sila kung saan-saan lugar, kasama niya ang mga disciples niya. And then, until yung daming 100 o 500 na reduce into just 12. Bakit? Ano nangyari sa iba? Nagsawa sila? Tumalikod sila? Or na-boring sila? Or nakita nila na it is nonsense? So sabi ni Jesus, kayong 12, tatalikuran nyo rin ba ako? Iiwanan nyo rin ba ako? Ano po ang naging sagot ng mga disciples? Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Bakit pa kami tatalikod sa iyo, Lord? Saan kami pupunta? Ikaw lamang ang may salitang nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ganon din ba ang ating posisyon sa ngayon? I pray na ganon talaga ang posisyon natin, na we will not go anywhere. There is no place to go. There's only Jesus who can give us the words of eternal life. Wala nang mas magandang buhay pa sa buhay na binibigay ng Panginoon. Naghahanap ka ng kaginhawaan, you might try to do or go to other ways, to other side. Pero kapatid, wag po tayong magpapatempt kasi delikado yan. Amen? Yes, so promise the Lord, please don't make it happen. Don't ever let me go. No? Wag niyo pong hayaan na ako ay malansi o madeceive sapagkat ang katotohanan, there is no more place for me to go. You are the only one who can give me eternal life. Amen? And of course, sa Galatians 2:20, ano po ang sinasabi dito? Ng declaration, ng commitment ng disciples? I have been, let's read this aloud. I have been, it is no longer I who live, lives in me. The life which I now live, the flesh, I live by faith. The Son of God loved me and gave Himself for me. So nakita po natin sa buhay po ng mga early disciples, sa mga kay Apostle Paul na pinakahuling naging apostle, at sa mga tao na kanyang nabahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan at ng pagiging Panginoon ni Jesucristo. Mga kapatid, para sa Kanya, ito po yung declaration of commitment niya. And this should be also, dapat ito rin po ang declaration of commitment ng bawat isa sa atin. Amen ba? Mga kapatid, maaasahan ba ng Panginoon na hindi tayo aalis sa Kanya, hindi natin siya iwanan? Let's read all the 3 Tagalog versions. Sige po. Basahin natin ito na parang nanggagaling talaga sa sarili nating puso. First, Philippians 1:21, go. Ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang
Next, Panginoon. And of course, Galatians 2:20. Kundi si Kristo ang buhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, nagmahal sa akin, naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Then that becomes our own declaration. As disciples of the Lord Jesus Christ, that is our declaration of commitment to Jesus Christ. Amen ba? Mga kapatid, sir, there it goes, ang atin pong message for today is simple as we have seen, we have heard the proclamation of the angels, the confession of the apostles, and the declaration of the disciples about the worship, the lordship of Jesus Christ. Amen? So mga kapatid, nakita po natin, maaring prinoclaim po ng angels. Okay? And even now, ngayon po, of course, ang unang proclamation was by the angels. Ngayon, the good news is being proclaimed by people, by pastors, by evangelists, even by our friends. Okay? And we have our own confessions bilang mga lingkod ng Panginoon. Pero ang napakahalaga mga kapatid is the disciples. Only true disciples can declare their faith and commitment to the Lordship of Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat to a disciple, Christ is not merely a Savior. Si Jesucristo hindi lamang tagapagligtas, but the supreme authority, master, and owner of my life and your life. Amen? Are you glad that Jesus is your Savior and your Lord? Amen. Yes. So at this time, we will celebrate the Holy Communion. Tinatawagan ko po ang ating servers. Alam ba natin that Jesus instituted the Lord's Supper? No po? Itinatag po ni Jesus ang huling hapunan o ang the Holy Communion para po sa mga disciples noon at sa mga disciples ngayon. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Yan ang katawang nabayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan,
request everyone to please rise up. Hawak natin sa ating mga kamay ang simbolo po ng katawan at dugo ni Kristo. Siya po ang tagapagligtas ng buong mundo. Siya lamang po at wala ng iba. Subalit ang kanyang pagiging Panginoon ay tinatanggap lamang at nagiging totoo sa mga disciples, sa mga taong tunay na sumusunod sa Kanya. Ang communion po is for the disciples. Marami po ang tumanggap kay Kristo, pero hindi naman po sila nagpa-partake ng communion. Pero kapag ikaw ay tunay na disciple, tagasunod ni Kristo, then you are privileged and it is our honor to partake and to celebrate the Holy Communion. It is a communion. Ito po isang intimate relationship natin sa Panginoon. Let's close our eyes and let us just express our gratitude, our love for Jesus, and let us make a commitment that we will be His follower, that we will be committed to Him, to live for Him, and to die for Him. Let's express our faith in Him. Mag-aalay po tayo ng a few minutes, maybe just a minute, para po sabihin natin personally ang laman ng ating mga puso. Panginoong Jesus, maraming salamat. Na-experience po namin at patuloy na nai-experience the joy of your salvation. Truly, Lord, wala na pong ibang pwedeng magligtas sa amin. You are the only one. There is no salvation apart from you, O God. Kulang po ang buhay namin para ipambayad sa ginawa mong sakripisyo para sa amin. Salamat, Panginoon, for the privilege, Lord, to celebrate communion. Na kung saan, O God, we can feel your heart, we can feel your touch, and even we can feel your embrace, O God. Because truly, ikaw lang po ang nakakaunawa. May mga struggles kami, may mga pagkakamali pa rin po kami sa buhay. Alam po namin, Panginoon, at nauunawaan mo kami. Nagsisikap kami, Lord. Pero alam mo, Lord, lahat ng pagsisikap namin ay wala pong katuturan. Because it's all because of your grace and mercy that we are still here, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat, O Diyos, ang pagmamahal mo ay tunay. And Lord, we can love you back, Panginoon. Minamahal ka rin namin, Lord, kasi una mo kaming minahal. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, sa amin pong pagsisikap na sumunod sa iyo, sa amin pong mga efforts na nais po namin maging intentional disciples, na talagang maging mga totoo kaming disciples, Panginoon, upang hindi lamang kaligtasan ang aming pasalamatan at hindi lamang titingnan ka namin bilang tagapagligtas, kundi aangkinin namin sa aming mga buhay na ikaw lamang ang supreme authority. Ikaw ang master, ikaw ang owner, ikaw ang may-ari ng aming mga buhay. Kaya salamat, Lord, sa araw na ito that you have made this Holy Communion even more meaningful and powerful in our lives, O God. Marami pong salamat, O God. Father in heaven, salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga
na kami ay iniibig mo, minamahal mo, because you have given us the best gift, and that is Jesus Christ. At hindi lamang Savior, Lord, we declare today, let us say this, Lord Jesus, you are my Savior. You are my Lord and King. You are my divine healer. And you are the only one who can fill me with your Holy Spirit. Thank you for empowering me, for anointing me, so that I can live for you, so I can testify to the world that there's only one Savior and one Lord, and that is you, Jesus Christ, now and forever. Amen and amen. That's right. Second Chronicles 29:14. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyong ibinigay niyo sa amin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we thank you for all the blessings you have given us, Panginoon. Patuloy kami, Lord, na nag-aalay ng aming mga buhay aside sa mga kaloob naming ito, sa mga tithes and offerings naming ito, Lord, na ibibigay sa inyo. Ginagawa po namin ito, Panginoon, with a grateful heart and a joyful heart, Lord, as what you have told us, Panginoon. Lahat ng meron kami, Lord, lahat ng nasa kamay namin, ay galing sa iyo, Panginoon, at naniniwala kami at nananampalataya na magpapatuloy ka, Panginoon, na i-provide ang aming pangangailangan ayon sa iyong ipinangako. Gamitin mo ang mga offerings na ito, Lord, for your glory, para sa pagpapalawak, Lord, ng iyong kaharian dito sa lupa, Lord, para magamit ng iyong mga anak upang magkaroon, Panginoon, ng magagamit kami, Lord, sa pagpapatuloy ng ministeryo mo dito. Lord, pagpalain mo po ang mga hawak naming ito at ikaw, Panginoon, ang siyang magpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umahabaw. Ibabalik, siksik, liglig at umahabaw.
Ayan po, ngayon po sa pagsisimula po ng ating Mayo, isineselebrate po natin ang mga may kaarawan. Ayan. Ayan po, so May 8 po, birthday po ni Naomi. Si Nori naman ay May 19. Christine Andrade, May 26. Jenna May Antonio, May 26. Ang dami, 26. Tatlo. Marisa Antonio at our very own Chesky Abia, May 28. Yan. Kantahan naman po natin sila. Pwede po ba kayong tumayo? Ating mga birthday celebrants na nandito. Pwede po kayo pumunta sa harap para mapag-pray later ni Pastora. Sige po, forward po kayo. Yung mga nabanggit ko pong pangalan. Noren, Christine, day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mga may karawan, forward po. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Hallelujah. Ayan. Happy birthday po. Ayan. May we ask Pastora to pray for our celebrants? Sister Mylene po. Isa. So, panalangin po natin sila na sana po ay magpapatuloy ang kanilang mga faith at saka sa Lord natin. Maglilihays po natin sila. Lord, thank you for this young women. Silang tatlo na Thank you, Lord, for that you have given them strength. And we are praying, Lord Jesus, that they will continue to serve you, O Lord. Give them more strength to face any trials and challenges in their life. Thank you for the gift that you have given to them. Alam ko, Lord, na nakikita nila yung mga ginagawa sa buhay nila. At yun ay nawa ay pagpatuloy nila. At saka si Marisa, I'm praying for Marisa's family na madala niya lahat ang angkan niya sa iyo, O Lord. At saka magpatuloy siya sa kanyang pag-serve sa iyo, O Lord Jesus, together sa kanyang mga anak. And Lord, bless Marisa, O Lord Jesus, sa dagdagan mo pa ang kanyang mga taon hanggang 100 years po, Lord, para po lahat ng angkan niya ay madala sa iyong paanan, Lord. At saka I'm praying for Shiski, O Lord Jesus, Lord. Bless her, O Lord Jesus, as she will face, O Lord Jesus, her journey, O Lord Jesus, to be a wife, O Lord Jesus. And Lord, na ma-face niya lahat ng mga kailangan na i-face niya, O Lord Jesus, sa kanyang pagiging may bahay, O Lord Jesus. At saka yung desire niya, O Lord Jesus, na magkaroon din ng baby, O Lord, in your time, in your perfect time, Lord Jesus. Lahat-lahat ng kanya, mga hinihingi niya sa iyo, Lord. I know, Lord Jesus, that you will give it to her, Lord Jesus, because she is serving you, O God, faithfully, O Jesus. Salamat sa kanyang buhay, O Lord Jesus, na nagpatuloy na mag-serve sa iyo. At saka kay Naomi, O Lord Jesus, I'm praying for her, O Lord Jesus, kung ano man ang plans mo sa kanyang buhay, O Lord Jesus. Bata pa siya, O Lord, but I know, O Lord Jesus, she has an matured mind, O Lord Jesus, to manage her life, O Lord Jesus. Kahit single pa siya, O Lord Jesus, I know you are preparing somebody, O Lord Jesus, perfectly, O Lord Jesus, for her, O Lord Jesus, na magpatuloy din siya sa kanyang pag-serve sa iyo, O Lord Jesus. Kahit sa mga maliliit na bagay, O Lord Jesus, alam ko, nakikita mo yan, Lord. At kung hindi
hindi man niya nadarama, O Lord Jesus, yung mga bagay na gano'n, Lord Jesus. I know, O Lord Jesus, na in due time, O Lord Jesus, she will say all the things, Lord Jesus, na nakikita niya sa kanyang mother at saka sa father, Lord Jesus, na wow, Lord, na alam mo naman, Lord, na si Pastora at saka si Pastor Joel, Lord, they're not getting any younger, na ipagpatuloy nila kung ano man ang mga nagawa ng kanyang parents, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for their life. I give all the glory in Jesus' wonderful name. Amen. Amen. So, praise the Lord sapagkat itutuloy natin ang ating square groups after this. Still have time. And kung kasi naman tayo dito sa loob, pwede nang hindi lumabas. No? Pero kung yung iba daw kasi gusto sa labas dahil nalalamigan sila dito. Yung grupo ni Eden. But there are still tables na pwedeng gamitin. Okay, so are you blessed this morning? So are you a true disciple of the Lord Jesus Christ? Or we have to be intentional in becoming a true disciple of the Lord Jesus Christ. Okay? Let us all rise up para po sa ating benediction. Hallelujah. The Lord is good to everyone. Mga kapatid, reminder that more than anything, what the Lord wants from you is your own declaration of your faith and commitment to the Lord Jesus Christ. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen for you, for He who calls you is faithful. I declare blessings of abundance and prosperity, power and authority, and that God's favor be upon you and your family from now on and forever. Amen and amen.